Ayan, good morning po sa mga isa po sa atin. It's a blessed day po at malamig na panahon at tayo ay magkakasama at nakikita-kita po tayo. Pakibati po muna na magandang umaga yung katabi niyo po. Alright? Ayan. Ngayon po, kung yung katabi niyo po ay hindi niyo po kilala, magpakilala po kayo para maganda po. Maganda po yung magkakakilala po tayo magkakapatid sa pananampalataya. Alam niyo po bakit? May advantage po yan. Para po pag nakita kayo sa gym, may malilibre sa inyo. Kasi in case wala kayong pamasahe, no? At maganda yung magkakakilala po, magkakapatiran. At ngayon po umagang ito ay nandun pa rin po tayo sa message series na binuksan po natin in preparation for our Summer Mission Month, okay? Tandaan po natin every summer ay pinag-uusapan po natin yung paghayo. Of course, every week, every day ay dinalaga po tayo ng Panginoon to really share the gospel of Jesus Christ. At kaya po natin the missional church, alright? At last Sunday, pinag-usapan po natin yung isang church po na kahanga-hanga. One of the early church that was established, okay, is the Church of Antioch. Pinag-usapan po natin yung last Sunday at nakita po natin po yan. Pinag-usapan natin that Antioch became the model, okay, of a missional church. At ngayong umaga pong ito, ang pangako ko po last Sunday, kasi hindi ko po sinagad po yung preaching ko last Sunday, kasi napakahaba pag sinama ko po ito. Kasi ito po yung part 2 po nun. Antioch, okay, the Church of Antioch, characteristics of a missional church. Alright? Tingnan po muna natin to. Again, sabi ko nga po sa inyo kanina, last Sunday, pinag-usapan natin ng Antioch as a model of a missional church. And bigyan po natin ng konting background lang po muna yung pagiging missional. Ano po bang ibig sabihin ng pagiging missional o missional church? Tandaan po natin, ito po ay nagmula po ito when Jesus Christ, before Jesus Christ ascended to heaven. Alright? At sabi niya sa mga disciples, sa kanyang mga followers, at mga tagasunod, di ba? Pinagkaloob po niya yung Great Commission. Go ye into all the world and preach the gospel, okay? Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, and Lord will be with you always, even unto the end of time. Okay? Yan po yung pagiging misyonal. Ang ibig sabihin ng pagiging misyonal ay nagkakaroon tayo ng puso para po doon sa mga kaluluwang naliligaw dahil po sa kasalanan. Dahil po sa biyaya po ni Lord, tayo rin naman pong lahat ay makasalanan. Kahit po yung pastor na nakatayo po sa harapan niyo po, makasalanan po. Dahil wala naman pong matuwid, wala kahit isa. Pero po, masalamat po tayo sa Panginoon, biyaya ng Panginoon, pero po nagbahagi po sa atin ng pag-asa na ang mga makasalanan na taong tulad po natin ay po pwedeng magkaroon ng pag-asa sa buhay. At yan po ay makikita po natin kapag po isang church ay missional. Okay? At last Sunday, kahanga-hanga, sabi ko po sa inyo, kahanga-hanga po ang Church of Antioch. Alright? Bakit po? Kaya po sila tinawag ng model, okay, is because they pursue, okay? The church was not established, okay, na katulad ng marami na tayo ay nagtayo ng infrastruktura, okay, yung mga typical way ng pagtatayo ng church. The Church of Antioch was birthed, okay, because of persecution. In Jerusalem, pinersecute sila, okay? Yung mga early Christians, kaya ginawa nila, in Acts chapter 11, they were scattered abroad, kung saan-saan sila nagpupunta, pero hindi para tumakas, okay? Sila ay pumunta sa iba't ibang lugar para ipagpatuloy yung gawain ng Panginoon. Kung pinipersecute sila sa ibang lugar, lumipat sila sa ibang lugar, tinuloy pa rin po nila yung pagiging misyonal at pagbabahagi ng magandang balita. At natutunan po natin, last Sunday, okay, na kapag ka po ang isang church, okay, at kapag ka po ang bawat mananampalataya ay natutong maging misyonal, alright, natutong magtiwala sa Panginoon, natutong po tayong i-pursue kung ano po yung plano ng Panginoon sa buhay natin, ito po ay magbibigay ng transformation o magdudulot ng transformation hindi lamang po sa atin bilang isang individual, kung hindi sa lugar kung saan tayo idinala ng Panginoon o itinalaga ng Panginoon. Paano po natin mapapatunayan po yan? Ito, konting lang po ito, backgrounder lang po ito. The early church of Antioch, tanda po natin, in Acts chapter 11, okay, they were scattered abroad because they were persecuted. Tama ba? At ang nangyari po sa kanila, they go to different places to pursue the mission of the Lord in sharing the gospel.
Hindi huminto. Napunta po sila saan? Sa mga dito muna Sunday. Anong lugar muna pinuntahan nila? Antioch po. Okay, Antioch. Pero tama po yun. Antioch. It is known to be right now as Antaka, Turkey. Okay? Noong unang panahon, ang tawag po sa lugar na ito, sa Antioch, is the city of the dead. Marami pong patay, maraming namatay, di ba? Nagkaroon ng massive na earthquake, 250 to 300,000 people died. Nagkaroon ng pagsunog ng Persian, kapananakot ng mga Persians, pinatay ang more than 100,000 people. So pumunta po sila dito, running from the persecution, di ba? Nung time na sa Jerusalem, kung saan dito pinersecute ang one of the greatest martyr in Christianity, that is Stephen. Matapat na manggagawa ng Panginoon, matapat na lingkod ng Panginoon, at dahil may persecution, pinagbabato at pinatay sa plaza in public, in broad daylight, pinatay. Okay, bakit po siya pinatay? Dahil po may kasalanan siya, pagnanakaw siya o pumatay siya? Hindi po. Pinatay siya dahil Kristiyano siya. So makita po natin yung persecution. Now, pumunta po sila sa Antioch or Antaka, Turkey to continue the mission. And that place was called the City of the Dead because of, sinabi ko po kanina. Now, yung City of the Dead po nito, they were also known to be the cradle of Christianity. Kanlungan ng Kristyanismo. Hindi lang siya naging kanlungan ng mga Kristiyano, kundi naging kanlungan siya ng Kristyanismo. Bakit? Because when the Jew came to Antioch, hindi naman po sila pinalis dito eh. Hindi po ganun yung persecution dito. Diba? Bakit po? Kaya po sa tinawag na cradle of Christianity. They were harbored. Freely nagagawa nila yung gawain ng Panginoon. Freely nasi-share nila yung gospel ng Panginoon. And, lumaon ng panahon, okay, nagkaroon ng bagong emperor ang Turkey or Antioch. Noong time na ito, Emperor Justinian, at ang ginawa niya dito, he renamed, okay, Antioch from the city of the dead, he named it as Theopolis. Theopolis came from two words, Theo and Polis. Polis means city, Theo means God, the city of God. Hindi mo maigi. Nagkaroon ng transition, nagkaroon ng transformation. Isipin niyo po, no, yung lugar na ito, from being known to be the city of the dead, inalaw ang Kristyanismo sa lugar nila, and it transformed the place from city of the dead from city of God. Tao ba? Hindi mo ba napakaganda po nun? Isipin niyo po, ang isang tao na mananampalataya in Romans chapter 12 verse 1 to 2, nagkakaroon po ng transformation the moment na tayo po ay magkaroon ng Kristo o makilala si Kristo sa buhay natin. Amen? Amen. Parang wala pang natatransform ah. Amen. Diba? Kapag ka po mananampalataya po tayo, biyaya po ni Lord na nagbabago at binabago ng Panginoon ang buhay natin. Hindi po para sa ikalalala ng buhay natin, kundi sa ikagaganda at ikaayos ng buhay po natin. Praise the Lord. Amen? Amen. Bakit po? Isipin niyo po yun. Ang isang mananampalataya na tinanggap si Kristo at nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon, binabago ni Lord. Amen? Binago na po ba tayo? Pastor, binabago pa lang. Okay lang po yun. Mahabang proseso yan. Di ba? Pero at least binabago ni Lord. Tama po ba? Ayan. At least tatlo na yung nag-amen. Tatlo na yung binabago ni Lord. Yung iba, nagpaplano pa lang baguhin ni Lord. But tinan niyo po dito. Sabi ko po sa inyo kanina, kapag ka ang Panginoon ay nasa buhay natin, kayang baguhin ng Panginoon ang buhay natin. Pero ang biyaya ng Panginoon, makinig po tayo dito kay Missy Manila. Kapag ka po ang Kristiyano, tayong mga mananampalataya, ipinagpatuloy po natin ang plano ng Panginoon sa atin, specifically, the Great Commission in sharing the gospel of Jesus Christ, hindi lang po pala personal na pagkatao natin ang kayang baguhin ng Panginoon. Kahit po yung komunidad kung nasaan tayo, kayang baguhin ng Panginoon. Buklatin niyo po ang historical books niyo. Lahat po ng mga lugar na nagkaroon ng simbahan at nagkaroon ng mga taong sumasamba at nananampalataya sa Panginoon, nagkaroon ng pagbabago.
Huwag na po tayo lumayo, Pilipinas po. Hindi ba nagkaroon ng pagbabagong Pilipinas the moment na makilala natin ng Panginoon? Kaya nga po Pilipinas, nakakilala po tayo as one of the Christian nation in Southeast Asia. Nagkaroon ng pagbabago at patuloy na magkakaroon po ng pagbabago. Ganon din po, paliitin po natin ng konti. Sa IBC Manila, we are located at Pedro Hill Street, Manila. Di ba? At dahil dito po tayo, pag nanatili po tayo sa apat na corner ng lugar na ito, wala pong problema nagsasama-sama. Wala pong problema nagpe-fellowship. Wala pong problema nag-worship. Pero kung naandito lang po tayo at hindi po tayo humahayo para magbahagi ng magandang balita sa mga tao sa paligid natin, itong church na ito ay mananatiling apat na corner lang na ito na infrastruktura at building lang. Pero kapag ka po tayo ay lumalabas at inihahayag ng patuloy ang magandang balita ng Panginoon, itong lugar na ito ay magkakaroon ng impact sa lugar na ito. Right? Katulad po na nangyari po sa Antioch. Okay? Kaya po, hindi ko babaguhin po yung theme verse po natin. We will still be talking about Acts chapter 11, verse 19 to 30. Hindi ko na po kayo papatayuin para basahin po uli yan. Bakit po? Kasi binasa na naman po na last Sunday yan. Okay? Pero allow me to read this to you para makita niyo po yung konteksto ng pag-aaral po natin. Maupo na lang po kayo. Ito ko sinabi. Acts chapter 11 verse 19 to 30. Now those who had been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among the Jews. Noong unang panahon, during the persecution, sineshare lang po nila yung gospel to the Jews. Okay? At ang sabi sa verse 20, some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks, also telling them the good news about the Lord Jesus. This was the first time na ang early church, hindi lang po sila naghayag sa mga kapwa nila Hudyo. Lumabas po sila para makihalubilo sa ibang tao na hindi Hudyo para po ibahagi ang magandang balita ng Panginoon. Verse 21, the Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Kaya po meron pong isang bahagi sa Book of Acts, in the early church of Acts, sabi doon, and the Lord added to the church daily. Kaya po biglang sumabog ang paglago ng gawain ng Panginoon in the Book of Acts. Bakit po? Because the Lord's hand was with them. Habang ginagawa po nila yung Great Commission, sinasamahan po sila ng Panginoon. Remember, in Matthew chapter 28, 19 to 20, ang pinakahuling bahagi po noon ay pangako ng Panginoon. Sa paghahayag ng magandang balita, sabi ng Panginoon, and lo, I will be with you always. Sasamahan ko kayo. So kung kasama po natin ng Panginoon, the question sa mga Kristiyano, bakit po tayo matatakot para magbahagi ng magandang balita ng Panginoon kung ang dala-dala po natin ay magandang balita? Tama po ba? Bakit po tayo matatakot magbahagi ng magandang balita ng Panginoon kung kasama po natin ang Panginoon? Hindi po ba? Kaya po malaki pong question sa mga mananampalataya po ito eh. Bakit po? Bakit po ang mga mananampalataya takot ipakilala ang Panginoon sa ibang tao? Hindi po ba? Kung tunay po tayo mga Kristiyano at tunay tayo mga mananampalataya, bakit po tayo may pangamba sa puso natin para magbigay ng mga tracts or gospel tracts? Bakit po tayo nangangamba at matakot na ma-reject kapag nag-imbita tayo ng mga tao para kilalanin ng Panginoon Jesucristo? Ibig sabihin, wala po tayong excuse mga mananampalataya sa harapan ng Panginoon. Bakit? Wala po tayong dapat ipangamba kahit i-reject ng tao ang gospel of Jesus Christ. Bakit? Kasama po natin ang Panginoon eh. At ginanyan po dito in verse 22, news of this reached the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. Nanggaling po sila ng Jerusalem. Tingnan niyo po yung impact ha. Nagkaroon ng transformation sa Antioch from city of the dead to becoming the city of God, Theopolis. At ang impact nito, hindi po nanatili sa Antioch. Sumabog ang balita hanggang ibang lugar. Bumalik sa lugar kung saan sila pinipersecute, Jerusalem. Kaya po pinadala si Barnabas. Okay?
And Barnabas, sabi ito, when he arrived and saw the grace of God has done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Pagdating po doon ni Barnabas, hindi po siya pumunta po doon para i-rule ang Church of Antioch. Hindi po pumunta si Barnabas po doon para sabihin na i-gather ang mga tao ng mga Kristyano sa Antioch. Pumunta po si Barnabas po doon, una para magmasid. Pero pagdating po niya doon, imbis po na siya yung mag-encourage sa mga mananampalataya, okay, siya po yung na-encourage. Sabi po doon, he was so amazed sa nakita niya sa ginagawa ng Panginoon sa lugar po na ito. Yun po yung impact dito. At ang ginawa niya dito, hinamon po niya yung mga taga-Church of Antioch. You remain true to your faith. You remain faithful to your faith. Yun din po ang hamon ng Panginoon ay BC Manila sa atin. Let us remain true to our faith and let us remain faithful to the Lord. Verse 24. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Bakit? Nakita po ni Barnabas during this time na sa sobrang lawak ng paglago ng gawain, hindi po niya kakayanin mag-isang i-encourage lang. Okay? Kailangan po niya ng katuwang. At sino po yung katuwang na hinanap niya sa Tarsus? Si Saul. Sino po si Saul? Si Saul, ang isang tao na nag-persecute kay Stephen. Siya yung nag-affirm na Kristiyano si Stephen, kaya si Stephen pinatay at pinagbabato sa plaza. Sipin niyo po yun. Imagine the impact of Christianity and the word of the Lord. Kayang baguhin kahit mga taong tumutuligsa sa Panginoon at sa salita ng Diyos. Amen? Kaya po kung meron na po sa atin nagre-reject ng gospel sa labas, hindi po tayo para mangamba. Eto nga po nagpe-persecute ng mga Kristiyano, binago ni Lord at hindi lang binago ni Lord, ginawang partner ni Barnabas sa gawain ni Lord. Sipin niyo po yun, kung anong pagbabago to. And when he found him, he brought him to Antioch. So, a whole year Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christian first at Antioch. Marami pong historical sa Antioch. Kasi nung unang panahon, hindi pa po tinatawag na Kristiyano ang mga nananampalataya sa Panginoon. It was only in the Church of Antioch that we followers of Jesus Christ were called Christians. Okay? Sumunod po. During this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. One of them, named Agabus, stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius. Okay? And in verse 29, the disciples, as each one as able, decided to provide help for the brothers and sisters living in Judea. Mahalaga po yung help. Bakit po? Nakita po nila dito, kasi wala naman po silang ganitong infrastruktura katulad natin na komportable na pwede pagdausan ng gawain. Okay? The body of Christ during that time, or the Christians during that time, they gathered in the streets. They shared the gospel to people. Kung saan sila magpang-abot, doon sila nag-worship kay Lord. Kaya blessing po ni Lord to na meron tayong lugar kung saan pinagdadausan po natin ang gawain ng Panginoon. Amen? Pero makita po natin, ang mga early Christians, they did not bring the people to the church alone. They introduce Christ to the people and they bring the church to the people. Kaya nga po mahalaga po yung tumutulong tayo sa iba. Yung church na ito ay hindi lang basta tayo lang anak dito, kundi pag may nakita po tayo kailangan tulungan, tumutulong din po tayo bilang mga anak ng Diyos. Verse 30. This they did, sending their gift to the elders by Barnabas and Saul. Mahalaga po yan. Bakit po? Makikita po natin, yan na po yung missionary support. Bakit po? The transformation of Antioch is that from the city of the dead became the cradle of Christianity. They were transformed from city of the dead to the city of God, Theopolis.
At ang Antioch po is in a very strategic place where they were located in Antaka, Turkey. At kung titignan niyo po sa mapa, in the last preaching last Sunday, makikita niyo po how strategic the place were. Makikita nyo na napakaganda ng lugar nila. Pwede mag-land travel o pwedeng pumunta sa dagat para mag-mission. Marami silang pwedeng utang daanan. Kaya po marami pong churches o missionaries or mission field na naipadala ang Church of Antioch. Despite the beginning of the church was persecution. Even though the start of the church was persecution. Diba? Ayun po, bago po magsimula, the next picture here would signify itong bagay nito. It is very noticeable sa akin po ito. Bakit po? Dahil sa lugar po namin, lagi po kami binabaha. There was a famous village or city or a place located near a river. Okay? Taon-taon, kapag umuulan, okay, tumataas yung ilog. Okay? Tapos pagtaas ng ilog, binabaha po yung mga kabahayan. Kaya ang ginawa po ng municipality, nagtayo po sila ng rescue group. Okay? Katulad po nito mga kahanga-hangang mga BFP. Okay? Na sila po ay nagre-rescue doon sa mga naaanod. Yung mga nasisiraan ng bahay, yung mga possible na malunod, nire-rescue po nila. Ngayon, it goes every year. Tuwing darating ang tag-ulan, bumabaha uli from upstream, mula sa taas ng pabundukan, dahil pinagpuputol yung puno, wala nang umaharang sa tubig, ang nangyari, binabaha sa lowlands. Gumagawa po sila ng record. Sabi ng mga rescuers, sandali, every year nangyayari ito. Every year binabaha. And every year, lagi tayo nagre-rescue. Sabi ng isang rescuer, ang kapansin-pansin, hindi nagbabago yung numbers ng nire-rescue nila. Paulit-ulit yung numero ng mga nire-rescue nila. At ang pinakamasakit, hindi lang paulit-ulit yung numero ng kanilang nire-rescue, dumadami pa. Sabi niya, parang paulit-ulit, tapos dumadami yung rescue natin. Then one rescuer suggested, sabi niya, why don't we go to the upstream? Pumunta tayo sa bundok, sa bundok, kung saan nagagaling yung tubig, pag umuulan, pagbaha. So pagkakat po nila doon, nag-survey sila, nakita nila, okay, na mababa na yung ilog, tapos nakita nila, may mga pots, okay, meron po mga broken bridges, meron po mga dangerous spots, yung ilog bumabaw na dahil sa lupa, and people unknowingly stepping into the river. Kaya po pag umuulan, may mga nadudulas, pag umuulan, kailangan tuwid sa ilog, walang matawiran kasi sira yung tulay. So ano pong ginawa? And the next step changed everything. Alam niyo bakit? Instead of only rescuing the people, ang ginawa po nila, they tried beginning to warn the people. Before mangyari yung pagbaha at sakuna, winarningan na po nila na delikadong maglakad sa lugar na iyon, lalo tigit pag umuulan. Hindi lang po yun. Ang ginawa nila, yung mga nakita nilang mga broken bridges, ginawa po nila yon para pag umuulan, meron pong tatawiran yung mga tao at hindi po dumaan sa ilog na dangerous kapag umuulan at tumataas ang tubig. And ang ginawa po nila, naglagay po sila ng tao doon, guiding travelers across safety. Okay? Bakit po i-change everything? Bakit po? The following year, na umulan uli, hindi pa rin po nagbago, bumaha pa rin po, pero unti-unting nabawasan yung mga nire-rescue nila. Bakit po? Kasi naiwasan prior. Church, today, often, churches focus on helping those who are already inside. Tayo po mga mananampalataya, tinutulungan po natin yung mga nasa loob. Wala po problema doon. We share, we help each other, we guide each other. Wala pong problema doon. Okay? But a missional church goes upstream. Ituloy natin yung pagtulong sa isa't isa. Ituloy po natin yung encouraging one another. Ituloy po natin yung loving one another inside the church, inside the body of Christ. But let us not forget, yung numero ng napapahamak na kaluluwa, hindi po umuonte.
mas lalong dumadami at dumadami. Bakit po dumadami yan? At hindi mapapagod din po tayo mga mananampalataya. Sino po sa inyo hindi napapagod pag nanonood ng TV at nakapakinggan yung mga balita ng korupsyon, di ba? Yung mga nag-aaway na senador, yung mga nag-aaway na congressman, tapos wala naman nangyayari, pataas ng pataas ang gasolina, pataas ng pataas ang bilihin, yung katabi nyo na lang na hindi tumataas at hindi biniyayaan ng pagtaas, ang hindi pa tumataas. Hindi mo ba? Sino po hindi napapagod doon? Nakakapagod po eh. Pero ang totoo, kung tayo pong mga mananampalataya lumalabas at binabahagi ang magandang balita, katulad po ng mga rescuer, ito pong mga bagay na ito ay pwedeng maiwasan. Hindi po dahil po sa atin, kundi dahil po sa Panginoon na kayang mag-transform ng tao. Yun po yun eh. Church, instead of keeping the gospel within our church, instead of keeping the gospel within our personal community, we are to be intentional and to go beyond our comfort zone. Iba po sa atin, comfort zone na po natin ito eh. Yung nakaupo ka dyan, pag linggo, uma-attend po tayo, nakakapakinig ng salita po ng Diyos, and after that we go out, and balik sa natin buhay. Nakakasawa po din naman yung gano'n eh. At nakakapagod po yung gano'n. Sino po sa inyo hindi napapagod? May problema kayo sa pamilya nyo, na hanggang ngayon walang pagbabago. Sino pong hindi napapagod kapag may problema ka sa anak mo, tapos hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago anak mo? Sino pong may napapagod na kapag may problema ka araw-araw sa trabaho mo? Sino pong hindi napapagod po doon? Pero alam niyo po, maaaring napapagod po tayo, pero may biyaya po ang Panginoon eh. Baka po ang problema, hindi yung pamilya. Baka po ang problema, hindi yung anak, yung tatay o yung nanay. Baka po hindi problema yung trabaho o yung katrabaho. Baka ang problema tayo. Kasi tayo mga mananampalataya, we are called by the Lord to become the salt and light of this world. We are here to share the good news and the gospel of Jesus Christ to people. And if we will do so, di ba? The Lord will do His duty para i-transform yung taong yan. Okay po? So makita po natin from a church came missionaries like Paul and the apostle and Barnabas, who carried the message of Christ across different nations. This is the heart of a missional church. Yung pong hamon ng Panginoon. Kaya po tuwan-tuwa po tayo at tuwan-tuwa po ako habang pinag-aaralan po ito. Bakit po? Kasi isa sa pinakamaganda, yung meron po tayong pamantayan na kung pwede natin gayahin at tularan. Hindi po tayo tumula doon sa ibang mga churches na hindi na po lumago, hindi na po tumibay. Huwag na po tayo tumula doon sa mga churches na nagkakawatak-watak, nagkakasira-sira, nag-aaway yung magkakapatiran kasi kayo na lang magkakasama eh. Pansinin niyo po, ito medyo masakit ng konti po ito ng konti, tanggapin lang po natin. Marami po mga mananampalataya, kaya po nag-aaway ang magkakapagiran sa church kasi wala pong pinagkakaabalahan. Awa? Kapag ka po ang mananampalataya sa loob ng church nag-aaway, ang pinagkakaabalahan niyan, yung issue nila sa isa't isa. Pero subukan ng mananampalataya, ginagawa niya yung pinapagawa ng Panginoon. Maniwala po kayo, wala kang magiging time para mag-away. Tao ba? Pagdating po sa gawain ng Panginoon, pansinin niyo po, ang una at numero unong nagrereklamo sa gawain ng Panginoon o sa church, kahit dito, lahat ng unang magrereklamo at magsasabi ng bakit na bagay sa church ng Panginoon sa IBC Manila, yung walang partisipasyon sa gawain ng Panginoon sa IBC Manila. Bakit po? Wala kang ginagawa eh. Pero kapag ka nagpa-participate ka ba doon, sisiraan mo ba sarili mo? Tao ba? Sisiraan mo ba yung ginagawa mo? Pag may ginagawa ka, diba, hindi mo sisiraan yan. Kaya nga po sabi ng Panginoon, gawin nyo yung pinagagawa ko sa inyo para hindi kayo maging abala sa pag-aaway-away at sa mga bagay na hindi ikatatatag ng gawain ng Panginoon. May mga pag-uusapan pa po tayo churches. One of the church na pag-uusapan natin, mag-move forward ako ng konti, is the Church of the Philippi. Naging missional po yung church na yan.
Pero ang laki po ng problema ng church na yan. Yung mga taga Church of the Philippi, naku, mga murmurers yan. Yan yung mga nagchichismisan. Kung mayroong early church, mayroong early newspaper, headline bukas, ngayon ng broadcast. Diyan yan. Sila yung mga tipong naninira ng pastor, naninira ng manggagawa, at naninira ng gawain. Nag-uusap-usap yan, chismisan sa loob ng church yan. Buti na lang, binago ng Panginoon. Kaya church, kung gusto po natin mas tumibay ang gawain ng Panginoon dito, huwag po natin pagtuunan yung mga bagay na hindi nakatatak ng gawain ng Panginoon. Mas pagtuunan po natin ng pansin yung pinagagawa ng Panginoon. And rest assured, maniwala po kayo, hindi ka magkakaroon ng oras. Buksan niyo po ang mata po ninyo at buksan natin ang pinto na ito. Sa dami po ng kaluluwang dapat pinapaabot sa atin ng Panginoon, hindi ka na magkakaroon ng oras kahit sa sarili mo. Baka kahit magpagupit, hindi mo na kayang gawin. Kasi ang daming kaluluwa eh. Ang problema, bakit ang dami nating oras sa mga bagay-bagay na walang kapararakan? Kasi hindi pumulat ang mata natin sa mga kaluluwang kailangan natin abutin. Wala ko na rin na amen, no? Masakit yun, pero totoo po yun. Pero alam niyo po, ang inyong pong pastor, sobra po nagpapasalamat. Kasi meron pong isang tao na mulat ang puso at mata sa kaluluwa na umabot sa akin. Hindi po ako perpekto. Madilim din po ang nakaraan ko. Marami din po akong kasalanan. Pero kundi dahil sa isang pastor na ito na mulat ang puso, wala po kayong pastor ngayon. At iba po sa inyo, ganun din eh. Magpapasalamat kayo, buti na lang, di ba? Si Kuya ganito, sinare sa akin yung gospel. Kasi kung hindi, malamang, di ba? Drug addict na ako. Di ba? Malamang, di ba? Isa na ako doon sa menace sa society. Isa na ako doon sa mga nangungutong dyan. Di ba? Isa na ako sa mga magnanakaw dyan. At makita po natin, itong bagay na ito, na characteristics, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. 5 bagay na characteristics po ng Church of Antioch kung bakit siya rin kahanga-hanga. Please bear with me on this. Mga kapatid, sana po ito ang maging pamantayan at huwaran natin. Sana po tularan po natin itong Church of Antioch. Not because we want to fill this place with people. No. Bakit po? Dahil kung gagawin po natin yan, maniwala po sa hindi naman po talaga kasa dito eh. Niwala nga po sa 10% ng Pedro Hill ang umaatin sa church na ito eh. Tama po ba? Niwala po sa 10% o even 5% o 1% of Pedro Hill Manila ang nasa loob ng church na ito. Ang question is why? Baka po ang dapat ay tanong ay baka hindi ko ginagawa yung dapat kong gawin at pinagagawa ng Panginoon sa akin bilang mananampalataya. Pastor, ang hirap na pala maging mananampalataya. Meron po pala akong gagawin na mahirap na trabaho. Nali po Hindi po mahirap ang pagbabahagi ng magandang balita. Bakit po? May pangako na nga po si Lord eh. And lo, I will be with you always eh. At ang tanong, kailan pa po naging mahirap mag-share ng magandang balita? The problem with Philippine culture is that we are used to sharing bad news rather than good news. Tama ba? Subukan niyo po. Pumunta kayo sa upuan, kainan, o sa isang lugar, mag-usap kayo ng pamilya mo regarding politics or whatever issues in the country. Lahat ng mga pangit, mapag-uusapan niyo. Pag-usapan niyo magandang bagay, hirap kayo. Hindi ba? Pag-usapan natin yung blessing ni Lord, hirap tayo. Huwag natin palayuin. Yung mga mag-asawang naririto, isipin nyo yung magandang karakteristik ng asawa nyo. Hirap na hirap kayo. Pag pinagawa ko kayo ng listahan ngayon, gawa nga po ng listahan ng magandang ginagawa ng asawa nyo sa inyo, sa pangit na ginagawa ng asawa nyo, maniwala kayo, punong-puno na yung yellow pad ng pangit na ginagawa ng asawa nyo. Doon sa yellow pad na magandang ginagawa ng asawa nyo, wala pa kayo nagsusulat. Bakit? Yung kultura po natin masyadong nasanay sa pagbabahagi ng pangit na balita. Yung parang feeling natin, uy, ang ganda ng balita na yun. Kaya nga pumunta kayo sa mga news networks, makita nyo, di ba? Binomba, di ba? Nawala ng ganito. Tumaas ang ganito.
Pero yung mga magagandang bagay na nagagawa, hindi masyadong binobroadcast. Di ba? Bibihira kayo makakita. Pag tumaas ang gasolina, headline. Pag bumaba ang gasolina, okay lang yan. Tama po ba? Ganun din po eh. Nasanay po na church, hindi po dapat ganun. Mas dapat masanay po tayong ibahagi yung magandang balita. Kaya ang masin niyo po, sa church, dinadala po natin yung kultura na yan. Pag may pangit sa church, pinag-uusapan. Si Pastor, mali yung grammar kanina sa preaching. Di ba? O kaya, grabe. Di ba? Ang pangit, ang dumi ng wall natin sa church. Napapansin lahat yan. Si kapatid na ganito, hindi ako binati. Di ba? Napapansin yung mga bagay na yon, rather than na mga bagay na dapat na magandang nakikita mo. Tama po ba? Bakit po? Busy ka doing yung mga bad news eh. Sanayin po natin na ibinabahagi ang magandang balita. Maniwala po kayo. Pati pamumuhay nyo, ang lalabas sa ibig nyo, magandang mga balita pa din. Biblikal naman po yan eh. The abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano ang laman ng puso, sa bibig lumalabas. So kapag basura ang laman ng puso natin, huwag ka mag-i-expect na mabango hininga ng sasabing na salita sa'yo. Bakit? Basura ang kinakain eh. Eh di basura din ang amoy. Kaya pala paso ng katabi ko, amoy basura. Diba? Whether literal yan o psychological yan o kung hindi man, the abundance of the heart the mouth speaketh. Ang tanong, kung may kausap po kayo, nakaka-encourage po ba kayo o nakaka-discourage? Eh baka po kasi kung ano nilalawin sa puso nyo. Tinan niyo po yung practice ng Church of Antioch. Yung practice nila, they share the good news. Kaya kahit na-persecuted, nakita niyo ba nagreklamo? Pinapatay kami doon eh, yoko doon yoko. Di ba? Yung ba dinala nila sa Antioch? Hindi eh. Pagpunta nila sa Antioch, totoo marami silang gugot. Pine-persecute sila, pinapatay sila. Di ba? Pero pagdating nila sa Antioch, alam mo, ito magandang balita ng Panginoon ha. Kayang baguhin ng Panginoon, mahal ka ni Lord. May pag-asa kay Lord. Isipin niyo po yun. Hindi ba ironic yung dating nun? Pero ano nangyari? Hindi ba ang favor ng Panginoon ay nasa kanila? Kaya nga po pagdating ni Barnabas, ang nakit ni Barnabas, grabe yung grace ni Lord dito. Kahanga-hanga itong mga to. Hindi po ba? Yun po naging kapansin-pansin eh. If somebody will go to the IBC Manila ngayon, ano po kayo mapapansin nila? Yung biyaya ng Panginoon, ano ba naman itong church na to? Diba? Natuloy ng simbahan, pero parang hindi simbahan. O pagpunta nila dito, ang ganda sa IBC Manila, no? Ang tindi ng biyaya ni Lord doon. Dabang-daba ko yung presensya ni Lord sa IBC Manila. Why? Because the Church of Antioch doesn't only bring people to church, they bring the church to the people. At tinampo natin kung paano nila ginawa po iyon. 4 na bagay. Una, gospel proclamation. Ano mo sabi sa Acts chapter 11 verse 20? Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch, began to speak to Greeks, at ang sabi dito, also telling them the good news about the Lord Jesus. Gospel is the good news. Ang ginamit ko pong verb dito na kahanga-hanga sa mga taga-Church of Antioch is the word proclamation. Ang ibig sabihin po ng proclamation, it is an announcement. Ginagawa po ito ng mga mahalagang tao at mga taong may karapatan para mag-proclaim at magbigay ng announcement. Kaya po hindi po ba kapag ang presidente ng Pilipinas merong announcement, ang tawag po dyan ay merong pong proclamation ang president. Hindi po ba? May State of the Nation address. Bakit po? Ang proclamation is a public announcement, especially and specifically with a matter of great importance. Ang ibig sabihin, ipinoproklama mo, ina-announce po in public dahil mahalaga yung announcement. Kaya po meron po tayong ministry sa church po na ito na ang tawag po ay kape, tinapay at magandang balita. We go down and we go out of this church,
go to the streets, bring our microphone, and announce the good news of Jesus Christ. Ang tawag doon, proclamation of the gospel. Bakit po? Kasi mahalaga yung balitang ibinabahagi. Hindi lang po mahalaga yung pagkain ibinabahagi, mahalaga po yung salita po ng Diyos na ibinabahagi natin in public dahil kailangan po ng bawat isang tao yon. At kung titignan po natin, the followers of Jesus Christ who came to Antioch did something revolutionary na nagpabago ng kultura at ng lugar ng Antioch. They preached the gospel to the Greeks, not just to the Jews. Anong ibig sabihin po dito? Nung time na ito, sa mga Hudyo lang sila nag-share, sila lang nagbabahagi ng magandang balita. Ayun, lumabas na sa ibang tao. Ganun din po, maraming church, sineshare natin yung good news sa atin-atin lang. Eh pare-pareho na po tayong mananampalataya. Okay, unless may hindi pa po, wala pa pong pananampalataya sa Panginoon, ibahagi po natin sa kanila yung magandang balita. Pero, di ba, hindi po pwedeng tayo magbahagi ng magandang balita. Bakit po? Yung isi-share kong magandang balita kay Ate Joyce, alam niya na yun eh. Yung isi-share kong magandang balita para kay Pastor PJ, alam na niya yun eh. Yung magandang balita isi-share ko kay Tita Jazz, alam na rin po niya yun eh. Di ba? So anong gagawin? Magtatakuan na tayo, okay. We go out and preach the gospel to other people. Yun din po ang ginawa dito ng mga taga-Antioch. They preach the gospel not to the Jews alone, okay, but to the Greeks, to other people as well. This was a bold step of the church, of the early church, to initially focus on the Jewish people, but rather share the gospel to the Greek as well. But these believers understood, mga bagay na ito, that the gospel is not only for the Jews. The gospel is not only for the Christians. The gospel of Jesus Christ is for every people around us. They were not professional preachers. Hindi po sila professional. They were not even apostles. They were ordinary believers who carried an extraordinary message. Katulad po natin, hindi naman po lahat nag-Bible school. Hindi po lahat professional. Iba young people, iba walang trabaho, iba may trabaho, iba po ang estado natin sa buhay. Pero hindi po mahalaga sa Panginoon yun. Bakit po? Kasi ang mga taga Church of Antioch, ang nakita po nila, hindi po yung kahinaan nila. Hindi po yung kakulangan nila. Ang nakita nila, sasamahan sila ni Lord kapag binabahagi nila magandang balita ng Panginoon. Amen. A missional church does not rely on the pastor alone to share the gospel. Every believer becomes a messenger of Christ. Church, wag po sana tayo maging church na iiwanan po natin ang responsibilidad ng pagbabahagi ng magandang balita ng Panginoon sa inyong mga pastor lang. Dahil maniwala po kayo, bigyan niyo po kami ng 3 years, kung kami lang ang gagawa niyan, 3 to 5 years wala kayong pastor. Abay, nakakapagod po yan, ang daming kaluluwa po niyan. Ang bigat po niyan, hindi po ba? Pero, sabi ko nga po sa GC nagkaroon tayo ng problema last week, sabi ko po sa GC ng core team natin, pagkasama-sama tayo, kahit anong bigat, gumagaan. Hindi po ba? Kahit anong problema, napakarami ng tao na nandiyan na sa ng gospel, pagsama-sama tayo, lahat tayo paparticipate, gagaan po yan. Hindi lang po gagaan yan, bibilis din po yan. Hindi po ba? Subukan nyo linisin ang church na ito. Ang paglinisin ko na si Kuya Gian. Payat na si Kuya Gian, hindi pa siya tapos. Pero subukan nyo, mag-call po ako ng workday. Isang araw. Lahat po tayo dumating para linisin ang church na ito. Wala pang isang oras tapos to. Yung susunod na mga oras, nagkukwentuhan, kumakain at fellowship na lang tayo. Bakit po? Sama-sama po lahat eh. Yun din po yung nangyari sa Church of Antioch. The believers, there were ordinary people who carried an extraordinary message. And that is the gospel of Jesus Christ. Church, to become missional, hindi lang po natin iniiwanan ng responsibilidad ng pagbabahagi ng magandang balita ng Panginoon sa mga pastor.
Don't leave the responsibility of sharing the gospel at the back of this pulpit alone. Why? Because we cannot bring this pulpit outside of this church. But we can bring the message of the Lord outside of this church. Ano ba yung mga practical na po pwede natin gawin dyan? Share your testimony. Diba? Paano ka binago ng Panginoon? Paano ka in-encourage ng Panginoon? Paano transform ng Panginoon ang buhay po natin? Invite people to church. Diba? Hindi ako marunong share ng gospel eh. Allow the church to share the gospel to them. Invite them. Di ba? Sunod, speak about Christ in your workplace or community. Sabihin mo si Lord, huwag kang mahihiya. Iba sa atin, matagal ka ng Kristiyano, may katrabaho ka, hindi alam na Kristiyano ka. Tapos yung katrabaho mo na Kristiyano, sinabi niya Kristiyano ako, bumulong ka. Ako din, Kristiyano din ako eh. Talaga ba? Di mo. Kaduda-duda pa testimony, kaya pinagdududahan. Proclaim the good news to the people. Speak about Christ in your workplace. Disciple people in your workplace. Diba? Ngayon, moderno na nga po ngayon eh. Hindi po ba? Nung panahon po ng anti, walang social media. Wala pong print ads. Wala pong ganun. Ngayon may social media. Use social media to spread the gospel. Diba sa inyo, baka pagtingnan po natin ng mga social media nyo, mga share nyo kung sino-sino. Diba? Yung mga tipo, mga sinishare po ninyo, yung mga pangit na balita, magandang balita, mga nakakatawa. Diba? Pero pag tinignan mo yung wall mo, diba? Hindi wala man lang na-share ka man lang na magandang balita. Hindi man lang na-share ang gospel. Magkaroon nga po tayo ng evaluation ng social media accounts natin. Tingnan niyo po kung ano nakapost doon. Baka po kahit sa social media na lang, hirap ka pa mag-share ng gospel. The gospel spreads fastest when every believer becomes a witness. Ang pagbabahagi ng magandang balita ng Panginoon ay bibilis. Okay? Kapag ka po lahat ay sama-sama. May sasabihin po ako sa inyo na, lalo po sa mga gusto ng end times. Sino ang gusto ditong pag-aralan ng end times? Gusto ko pag-aralan ng end times eh. Iba dito takot mag-aral ng end times, diba? Allah, dadating na si Jesus Christ, diba? Dadagitin niya na lahat ng anak niya. Nakakatakot! Kasi may 7 years tribulation period at may 7 years na isa pang ano. Diba? O may 3.5 years at 3.5 years, may 7 years of tribulation period. Grabe! Nakakatakot! Totoo? Sa tunay na mananampalataya, ang end times hindi nakakatakot. The end times and the second coming of Jesus Christ is not scary. It is a celebration. Bakit po? Kasi yung pinananampalatayaan natin, na matagal na panahon, makikita na natin mukhaan. Ang mga taong natatakot lang sa pagdating ni Jesucristong muli ay yung mga taong wala pa Kristo sa puso. Kasi natatakot kayo ma-experience yung tribulation period kasi hindi ka makakasama. Kaya kung tatanggapin na po natin, manampalataya po tayo sa Panginoon. Hindi po ba? Ngayon, kailan po dadating si Jesus Christ? Wala akong nakakaalam. Na even the angels know when Jesus Christ will be coming again. Pero may sinabi po sa Bible, dadating ang Panginoong Jesucristo kapag ka ang salita ng Diyos ay naihayag na sa lahat ng tao sa buong mundo. Sa mga tribo, sa mga nasa yelo, at nasa lupalop ng mundo, naihayag na magandang balita ng Panginoon. Ganun ba, Pastor? Kaya nga ayoko pang i-share eh. Para hindi pa dumating si Lord. No! Christians, dapat na nating i-share. Bakit? Masarap makapiling na si Kristo. Pastor, gusto mo naman makapiling si Kristo? Abay, opo. Pero kung gusto ko lang mamatay, abay, gusto ko pa pong gawin ang dapat kong gawin na pinagagawa ng Panginoon. Pero yung dumating si Kristo, dagitin tayo, yung pagtunog ng pakakatrumpeta na sinusundo na tayo ni Jesus Christ, napakaganda po nun. Di ba? Sa mga maiiwan po, huwag po kayo mag-alala, magpapadala po ako ng balita sa inyo kung anong experience nun. Pero gusto kasama natin, di ba? Manampalataya po tayo sa Panginoon. Tingnan po natin, ito po yung nakita po ng mga taga-Church of Antioch. They proclaim the gospel. Second po, not only that they proclaim the gospel, they also celebrated grace. Grace celebration. Sabi po dyan,
Acts 11:23. When he arrived and saw the grace of God he had done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with their hearts. Ano po ibig sabihin po nito? Grace celebration. Si Barnabas, pagdating po doon, nakita po niya yung ginagawa ng Panginoon. Nakita po niya yung sipag ng mga taga-Church of Antioch. Okay? Kaya po, nangyari po dito, they celebrated yung grace of the Lord. Christians, kapag ka po may nananampalataya o may tumatanggap sa Panginoon bilang sarili tagapagsambuhay, dapat po sineselebrate po natin yan. Kapag ka po tayo, yung spiritual birthday po natin, dapat sineselebrate po natin yan. Sino po dito ang kabisado yung birthday nyo? Hindi mo kabisado? Kahabag-haba. Di ba? Sino ano ang birthday nyo? Yan. Sineselebrate yung birthday nyo. Bakit? Mahalaga sa inyo yan. Ang Christian at mananampalataya, meron po tayong spiritual birthday. Yung po, yung time na tinanggap natin ng Panginoon bilang sa tagapagligtas ng buhay po natin. Dapat sineselebrate din po natin yun. Hindi naman po kailangan maghanda eh. Sineselebrate para papurihan ng Panginoon. Sabi, Lord, salamat, iligtas mo ko. Salamat, Panginoon, nandiyan ka para tagapagligtas. Church, ganito po ang ginawa nila Barnabas sa early church. Kaya po nagkaroon ng momentum yung church para mag-share ng gospel because every believers who were added in the body of Christ, na nagpalatay sa Panginoon, sineselebrate nila. Kapag ka po may tumanggap sa Panginoon, everybody celebrated, everybody claps. Kapag ka po, pagka po dadating ang Panginoon, someone returns to the Lord, yung mga nag-backslide, yung mga tumalikod sa Panginoon, di ba? Sineselebrate po nila yun. Church, pag may tumatanggap sa Panginoon sa church na ito, dapat pumapalakpak po tayo. Bakit? Kung hindi po tayo mapalakpak, yung mga anghel nga po sa langit, nag-celebrate, isang kalong walang tumanggap sa Panginoon eh. Bakit? Kasi may panibago na namang heavenly citizen ang matatagdag sa langit. Diba? Sumunod, kapag ka po may bumabalik, nanunumbalik sa Panginoon, may mga ibang nadidiscourage sa mananampalataya, nag-backslide na mga mananampalataya, na-discourage tumalikod sa Panginoon, bumalik sa Panginoon, hindi po sila para sabihin, mabuti naman, bumalik ka na. Diba? Sineselebrate mo yun, na-miss ka namin brother, na-miss ka namin sister. Good to see you back. Salamat sa Panginoon, kasama ka namin ngayon. We celebrate that. Diba? In every ministry na itatatag, kapag may ministeryo ng gawin, bububuin ng Panginoon, we celebrate that. Kung may mga bagong manadagdag sa praise and worship team, isa-celebrate natin yon. Kapag may bagong ministry itatatag at bibigyan ng Panginoon sa church na ito, isa-celebrate natin yon. Kaya nga po ang anniversary, sineselebrate. Bakit po? Kasi may bagong taon na binibigay sa atin ng Panginoon. Someone grows spiritually, lumalago sa pananampalataya. Pag may binautismuhan, everybody claps, praise the Lord. May bago na naman tagasunod ng Panginoon. Diba? May bago na naman sumusunod sa Panginoon, praise be to God. Diba? Grace celebration. Alam niyo bakit? Natutunan po ng mga taga-Church of Antioch na i-celebrate ito, kaya po nag-gain ng momentum. Diba? Natuwa sila, nagkaroon sila ng personal encouragement na kaya po pag may nadadagdag, nag-celebrate eh. Kaya po the church, maraming churches hindi lumalago kasi parang feeling ng ordinary, tumanggap sa Panginoon, oh, buti naman tumanggap. Okay, fine. Diba? May nagbabaptize, oh, buti naman nagbabaptize na siya. Hindi po, celebration po yan. Diba? Celebration niya, kung dapat kami pagkain, magpagkain tayo dyan eh. Pero panalangin at ini-enjoy ng church at pinapupurihan natin ng Panginoon, dapat ginagawa po yan. Diba? Etong Sunday, dapat po celebration ito. Alam niyo po kung bakit? Kasi every Sunday is the Lord's Day. We are privileged by the Lord na bigyan ng isang araw muli sa linggong ito para ma-refresh tayo at para makasamba sa tagapagligtas natin. Celebration po yun. And that is what the Church of Antioch practiced. Kaya nag-gain ng momentum eh. Diba? Na-encourage eh. Tumuloy-tuloy ang paglago. Diba? Tumuloy-tuloy ang paghayo. Tumuloy-tuloy ang pag-share ng gospel. Hindi lang sa mga kaibigan, hindi lang sa mga kaeskwela, hanggang sa mga katrabaho, kapitbahay. Tinuloy-tuloy po yun kasi every bit of soul that is added in the heavenly realm, natutuwa po at sineselebrate po yan. Gusto po ba natin everyday may celebration?
sa church na ito, ay mag-share po tayo ng blessing. Baka po, may nagpo-post sa GC po natin. Pasalamat po tayo sa Panginoon kasi may bago po tumanggap sa Panginoon. Wala akong heart man lang sa inyo Sin mode lang lahat Diba? May nag-post na, may bago tayong Bible study. Hindi nyo man lang sinabi na, praise God, kapatid, tuloy mo lang yan. Walang ganun Iba nga naiingit pa, kaya pinost yan, ano lang yan. Diba? Nagmamayabang lang yan, may small group siya. Hindi! Celebration yun! Hindi po ba? Sineselebrate mo yun kasi hindi lahat nagkakaroon ng bago small groups. Diba? Hindi lahat nakakapag-disciple. Natutuwa ka at binabrag mo yun, hindi para pakita sa ibang tao na magaling ako, marami ako small group, marami akong disciple. It's part of the celebration. It's not being hypocrite para ipagmayabang ang sarili po natin. Yung po ang nakita ni Barnabas sa church na ito. Kaya pagdating po niya, hindi po naingit si Barnabas Hindi po naingit. Bakit? Galing po sa Jerusalem Kung saan pinipersecute ang Christians Pero tama yung spirito ni Barnabas pagdating niya doon. Grabe ginagawa ni Lord. Mag-celebrate tayo. Ang celebration natin, encourage, maging true tayo sa pananampalataya. Continue tayo sa mag-share ng gospel At hindi ng celebration. And again, it brings the momentum to the church. Kaya po kung makikita po natin, ulitin ko, that's the reason why the Lord added to the church daily. Diba? Sino pong gustong araw-araw natin ng birthday party? Ang saya po nun, di ba? Yung araw-araw nagpapagames, araw-araw kumakain kayo, araw-araw, di ba? May morning, nasa Jollibee ka, evening, may birthday party sa McDonald's, di ba? Tapos, pagdating ng evening, di ba, nasaan ka? Nasa, Mitolyo kayo? Bigo Mitolyo kayo? Vikings, yan, yun, celebration yun! Gusto nyo lagi na gano'n, di ba? Kaya kinabukasan, nakikita mo na si Lord. Kakatas na cholesterol mo. Pero kidding aside, yung masarap yung celebration palagi. Nakakatuwa yung masaya yung ganon. Ang problema sa akin, pag may naligtas, nalulungkot pa tayo. Plastic. Pa-share-share pa ng gospel, pangit ng testimony. Hindi po dapat ganon. Dapat, kapag may isang kalawang na nakadagdag, diba, nakahamon tayo. Nakikiselebrate. I celebrate with you, pastor. I celebrate with you, brother. I celebrate with you, sister. Diba? Kapag kami bisita sa church, we praise the Lord for you. Nakasama po namin kayo sa church. Email po namin, text po namin kayo. Tuntua po kami. Celebration! Diba? Bakit? Kasi may bagong nananampalataya sa Panginoon. Hindi lang po ito. Sumunod. Ano yung kanina? Gospel proclamation, grace, grace celebration. Pangatlo po, intentional discipleship. Acts chapter 11 verse 26, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians at Antioch. Barnabas realized the church needed strong teaching para lumago at tumibay sa pananampalataya. So he went to find Saul, who became Apostle Paul. Okay? Ang nakita po nito, for 1 year, 1 year, tignan niyo po ito for 1 year, Apostle Paul and Barnabas intentionally teach people, intentionally share the gospel to the Greeks, to the Gentiles, to other people, not only to the Jews. Intentionally, nagkaroon sila ng mga Bible study groups or small groups na tatawag natin ngayon at nagdi-disciple po sila. This intentional discipleship, tingnan niyo po ito, produce matured believers who truly follow Christ because their Christ-like lives, people begin calling them Christians. Kaya po mahalaga ang discipleship sa church. Bakit po? Hindi po kayang ituro ng pastor lahat ng mga lesson sa isang linggo, sa mahinang isang oras o sa kalahating oras na ituro lahat ng bagay. Diba? At ang preaching po sa church, hindi naman po interactive na pwede kayo magtanong at magpalitan po tayo. Hindi mo ba?
Kaya po may mga small group para magtulungan po tayo sa pananampalataya sa isa't isa at mag-disciple po tayo ng mga tao mananampalataya sa Panginoon at paano titibay ang pananampalataya po nila sa Panginoon. Intentional discipleship. Isang taon po nila, tingnan niyo po ito in Acts chapter 11, isang taon pong ginawa ni Paul at ni Barnabas po yan. Sabi ni Barnabas, ang daming kaluluwa. Isipin niyo po ito Antioch was known to be the city of the dead. Maraming namatay. Dahil mag-isa si Barnabas, ang tingin niya, madami pa rin kaluluwa at hindi niya kayang mag-isa. Kaya naghanap siya ng kasama. Saul, samahan mo ako. Nag-disciple sila for 1 year. And the Lord added daily to the church. Every day, merong mananampalataya na nanampalataya sa Panginoon. Kasi nagpo-produce ng mature believers. Yung discipleship, hindi po dapat ating hinahaluan ng chismis. Ang purpose ng discipleship is to mature believers in faith. Kaya kung ang mga small groups po ninyo, ang pinag-uusapan nyo ay problema ng church, hindi small group yan. Kapag ang pinag-uusapan niyo yung mga pangit sa gawain ng Panginoon, hindi small group yan. Kasi ang purpose ng discipleship is to mature believers to Christ-likeness. Kapag po, pastor, sabi po ni ganito, ito po pag-usapan namin, kapatid, hindi po yan. Hindi makakapagpalago ng pananampalataya yan. Ito ang dapat pag-usapan natin. Alright? Yung po dapat tutulong intentional discipleship. A missional church does not only produce converts, it produces disciples. Hindi lang po tayo nagko-convert ng mga tao para tawaging Kristiyano. Ang trabaho po ng mananampalataya ay mag-produce ng mga matatapat na mananampalataya. Produces disciples and followers of Christ. Kung ako po tatanungin nyo, I don't want to be called a Christian. Kung totoo lang po, kasi yung pagiging Kristiyano, madali pong sabihin po yan Madali magbihis Kristiyano, madali mag-amoy Kristiyano, madali magbukang Kristiyano. Pero mahirap ipamuhay ang pagiging Kristiyano. Mas maganda po tawagin tayong followers of Jesus Christ. Kasi yun ang tunay na Kristiyano, sumusunod at obedient sa Panginoon. At kung obedient ang mananampalataya sa Panginoon, we will be obedient in doing Matthew chapter 28, verse 19 to 20. And that is how obedient the Church of Antioch was. And the Church of Antioch is. They are followers of Jesus Christ, not only Christians. A church must intentionally develop believers through different things. Through Bible teaching, through small groups, through mentorships, okay? Through leadership training. Bakit? The goal is not just church attendance. The goal is not to fill that empty church with people. But the goal is Christ-like transformation. Yung magkaroon ng pagbabago. Maniwala po kayo sa hindi po natin po problemahin ng mga empty church na yan kung lahat po tayo binago ng Panginoon at ginagawa at sinasabi ng Panginoon. Numbers wouldn't be a problem. Finances wouldn't be a problem. Volunteerism in the church wouldn't be a problem if we are truly and legitimately transformed by the Lord. Bakit po yung nasabi yan? Tingnan niyo po Church of Antioch. Meron po ba silang apat na oras na building na aircon? Wala po. Meron ba silang upuan, katulad ng upuan natin? Wala po. Saan sila nag-gather? Sa kalsada, sa ilalim ng puno, kung saan sila abutan. Pero ginagampanan nila kung anong ginawa ng Panginoon. At kung kapansin-pansin, hanggang ngayon pinag-uusapan natin, huhuwaran sila Kung may kaiingitan man tayo, hindi yung malalaking churches na nakikita natin. Kung may kakaingitan tayo, yung katulad ng Church of Antioch na sa kabila ng kakulangan sa pasilidad o kung ano man, madami pa rin pinapadalang missionary. Bakit? Dahil ginagampanan nila yung magandang balita ng Panginoon.
Discipleship ensures that believers become multipliers of the mission. Diba? Yung dadami. Diba? Sabi niyo po, kung nagkaroon ng dalawang Pastor Dennis, at yung dalawang Pastor Dennis na gumawa pa ng sariling mga disciples, in 1 year, pwede ba hamunin po natin ng church ngayon? Sa magitan ng hamon ng Panginoon. Sabihin ko po sa inyo po ito. Ilan po tayo ngayon? Pwede ba tayo magbilang? Yung pinakamabis na bilang, Kuya Jello, yung parang bilang sa text, 1, 2, 3, gano'n. Bilangin ba sa'yo sa akin na, isipin niyo po kung gano'n tayo karami ngayon. Gamitin po natin yung hamon ng Panginoon ha? Sa Church of Antioch. Tapos ka na, Kuya Jello? Jay, tuloy mo lang. Makikita niyo po kung gaano at hindi magiging problema itong empty chairs na to. At sasabihin ko sa inyo kasusunod na problema natin. Tapos ka na. 47! Grabe, ang galing, no? Kung 47 tayo, kulang ka. 48, 49. Sa King's Church, may natuturong dalawa, 50, 51. Meron, sabi ko, bilangin mo lang. Okay lang, joke lang. 50, sabi natin 50 tayo. Mag-disciple lang tayo ng isa. Mahirap ba yun? Mahirap po ba yun? Wala pong isang tao dito walang kakilala kahit isa. Wala mo ba kayong kilala kahit isa? Kung wala kang kilala kahit isa, kahabag-habag ka naman. Nanay mo hindi mo kilala, tatay mo hindi mo kilala. Marami ka kilala. Pero hamunin ko po ang bawat isa sa hamon ng Panginoon. Bawat isa po sa atin mag-disciple. Isa lang! Sa buong isang taon. Huwag na po natin pahirapan pa 3, 4, di ba? Di ba? G12, D13, di ba? Huwag na po natin pahirapan. Isa lang! Sa isang taon. Sa isang taon, ilan po tayo? Sino mathematician dito? Doblehin niyo 50, ilan yun? 100! Pastor PJ, ilan ang upuan natin na nakastock dyan, kasama lahat to? 106! Sabihin mo yun ha. Bawat isa lang po sa atin, mag-disciple ng isa. Pati yung mga nakastock na upuan doon, ilalaglag natin dito, tuupo tayo dito lahat. Punong-puno tayo. Tao ba? Problema po ba ang upuan? Hindi po. Ang problema, kaya naging problema yung mga empty chairs that causes believers to be discouraged kasi wala yung katabi nyo ngayon is because we fail to disciple at least one. Sipin niyo po yun, ano? In 1 year. 1 year lang po yun, 100. Eh, naging matapat. Yung 100, the following year, nag-disciple lang isa pa. Ilan na po lahat yun? Ilan po? 200! Hindi po tayo kasya dito. Kasi ang capacity ng upuan po natin, 106 lang. So kapag next year, nag-disciple tayo, ilan na po tayo? 200. So ibig sabihin, kung hindi tayo kasya dito, sa 106 na upuan, kailangan natin magkaroon ng ano po? Magandang church at malaking church. Pwede. Pero mahal ang property sa Manila eh. Kailangan po natin magtatag ng isa pang service to accommodate yung mga bagong converts and disciples. Tama po ba? In the 3rd year, okay? Mag-disciple uli yung 200. Ilan na po yun? 400. Kailangan na po natin ng 4 na service in 3 years. Bakit? Punong-puno eh. In 5 years, di ba? Yung pastor nyo, pag nag-preach dito, nakaupo na lang ako dito. Kapatid. Ano mo eh? Bakit? Kailangan natin mga 6, 7 service kada linggo. Eh bakit hindi po natin nagagawa yun? Kasi po walang intentional discipleship eh. Kaya po hindi naging problema ng Antioch ang church eh. The whole city of Antioch became the church. Kung saan nakita, naandun, sumasamba. That's the city of Antioch, the church of Antioch. Church, if only we would be using Antioch as the pattern of God's grace and intentional disciple people, this church would be
emblem and sabihin natin, epitome of God's grace in this place. Diba? Makikita po natin kung ano yung gagawin. At yun po ang kahanga-hanga sa Church of Antioch, intentional discipleship. Panghuli po, generous compassion. The disciples, in Acts chapter 11, verse 29, the disciples, as each one as able, decided to provide help for the brothers and sisters living in Judea. This is outside Antioch. It's Judea. Generous compassion. When famine threatened believers in Jerusalem, the Church of Antioch came to the rescue and responded in generosity. Bakit po? Nanggaling po sila doon eh. Alam nila kung anong hirap doon eh. Kaya nagkaroon sila ng problema at in-announce nila Barnabas, may problema ang Jerusalem. Church of Antioch, what are we going to do? Let's help them. Let's bring help to them. Sipin niyo po yun, no? City of the dead, transformed by the Lord to become the city of God. And now, the people who are persecuted, who became faithful to the Lord and transformed by the Lord, is now helping people who are being persecuted as well. Kaya po ang church nagsusupport ng mga missionary. Bakit po? Kasi po, alam natin na hindi natin kakayanin na pumunta pa sa ibang lugar para magbahagi ng magandang balita. At dahil kailangan nila ng tulong, tutulungan natin sila in sharing the gospel. Saan manggagaling yung tulong, pastor? Sa atin. Pero hihingi natin sa Panginoon. Bakit po? Kasi gawain po ng Panginoon po yun eh. Generous compassion. Hindi po generous giving ha. Baka po may mga pasok-pasok sa giving dyan. Hindi po generous giving ang pinag-uusapan dito. Hindi po missions giving pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan po dito is generous compassion. Diba? Yung nag-uumapaw ng pagmamahal. Bakit po? Kasi kapag ka isang tao nag-uumapaw ng pagmamahal, hindi po issue ang tumulong. Kapag ka po ang tao generous ang pagmamahal, hindi po issue ang pagbibigay. Kapag ka po ang tao nag-uumapaw ng pagmamahal, hindi po problema sa kanya ang tumulong at manalangin para sa iba. Kahit may bubuing bahay, kahit wala kang pera ibibigay, tutulong ka kahit isang pako. Bakit? Kasi nagmamahal ka eh. Hindi mo ba? Kaya po kapag kapatiran mo, nawawala ng ligaw ng landas, hindi yan para sabihin mo, kawawa ka naman, yan, parusa sa inyo Lord yan. Hindi po ganun. Pag nag-uumapaw ang pagmamahal mo, tutulong ka dyan para makabalikin sa Panginoon. Generous compassion. Yung po ang natutunan po nila eh. Pwede naman na sabihin, huwag natin tulungan yung mga yan. Sabihan na lang natin sila, pumunta lang kayo sa Antioch. Dahil naiwan yung mga Kristiyano po doon, tinulungan nila para mag-survive ang Church of Jerusalem. They did not say, that is their problem. Hindi po na sinabi yun, problema niyo yan, kayo bahala dyan, ginawa niyo yan, problema niyo yan. Hindi po attitude ng isang Kristiyano na may pagmamahal yan. Ang tunay na Kristiyano may pagmamahal, nakikiramay at dumadamay. Di ba yun po masarap na church, hindi po ba? Yung kapag ka namatayan ka, meron lumalapit sa'yo, tumutulong sa'yo. Kapag ka namatayan ka, meron nananalangin sa'yo at kumocomfort sa'yo. Alam mo, Panginoon ang kumocomfort sa'yo, pero may kapatiran kang naroon. Kapag ka nasunugan ka, may tumutulong sa'yo para magbigay ng tulong. Kapag ka may nagugutom ka, may nagbibigay sa'yo ng pagkain pagka nagugutom ka. Tres Church ito, walang payak. Sobrang mapagbigay ng mga tao dito. Attend po kayo ng prayer meeting. Maniwala kayo, hindi kayo magugutom. Mag-rest na kayo pag nanalangin, sa table nyo, puno pa ng pagkain, at dahil puno ng pagkain ng table, inuuwi pa sa bahay yung pagkain. Tama ba? Sa gawain po ng IBC Manila, not bragging po, hindi lang po tayo mayamang church. Mukha lang po tayo mayaman, amoy mayaman, pero hindi po tayo mayamang church. Pero sa church po na ito, kapag kami pagkain, pasilin niyo po, marami po saan nakakapag-uwi pa. Bakit po? Nag-uumapang pagmahal eh, hindi po tayo para maramutan. Tayo ay para magmahalan. Generous compassion. A missional church cares not only about spiritual needs, but also physical needs. Diba?
May problema sa trabaho, tulungan natin para magkatrabaho. May problema sa pamilya, tulungan natin para maayos ang problema sa pamilya. Generous compassion. Their compassion demonstrate the love of Christ in action. Madali mo sabihin yung mahal. Di ba? Sa mga nanliligaw po dito, madali sabihin yung lahat mahal. Dalawasin ko na lang po pagsabi ng I love you di ba? I love you. May bangayang people dito, tatlo girlfriend Meron ba? Huwag ganun Si Boss G? Grabe si Boss G. Boss G, magbago ka na. Madali mo magsabi na I love you. Pero mahirap patunayan yung mahal mo siya. Kaya mga babae po dito, mga babae na nililigawan. Sino ba yung mga babae na gustong ligawan dito? Parang, I'll be praying for you three po. May paggalak po ako sa inyo, pero tawa mo itong hinga ko doon. Nasa momentum na ako Pero kung gusto niyo po yan, we'll be praying. Si Sarah nga po, naghahanap pa ng 99 di ba? Ba't napunta tayo? Di ba? Madali mong sabihin yung mahal, mahirap patunayan. Kaya mga boys, bawal magsabi ng mahal yung patunayan nyo Hindi mo pwede sabihin yung mahal, pero, di ba? Pinag-igib na ng tubig, wala na, break na tayo. Kaya maganda ng mga panahon nung tatlong nagsasangkamay. Nung panahon nila, ang panliligaw, tao ba? Pinagsisibak ng kahoy. Pinag-igib ng tubig. Di ba? Pinaglalaba. Pagkatawag ginagano. Hindi ko alam Depende po yun. Alam bakit? Bakit ginagawa ng kulturang lumang Pilipino po yun? Kasi magpapatunay po yun ng pagmamahal Gusto mo ipakita na mahal mo yan? Pagtrabahuan mo. Pag sabihin sila, kunyari, may maliligaw sa anak ko, subukan nyo. Bakit kilala nyo si Clark? Clark 9? Hindi, 45. Bata pa yun Dadaan kayo sa 4 na corners ng muscle ko. Kung may maligaw doon, pagsisibakin mo ng kahoy. Pag ayaw magsibak, sisibakin mo Madali po kasi sabihin yung mahal Pero mahirap pakita. Ganun din po, ang tunay na nagmamahal sa kaluluwa, ipinakikita sa mga kaluluwang mahal mo sila. Not only to their spiritual needs, but also their physical needs. Their compassion demonstrates the love of Christ in action. May paggawa. A missional church practices generosity through helping those in needs. Kaya kinakailangan, tulungan natin sa abot na makakaya. Sa church po na ito, sabi ko hindi po tayo mayaman Pero mga tinutulungan po tayo dito. Sabi ko nga po sa inyo, minsan gusto ko magpatay ng telepono at saka si Ate Joyce. Itatawag, Pastor, Ma'am Joyce, Pastora, hindi na pala. Ma'am Joyce, kailangan po ng tulong. Dahil malayo po kami dito, tatawag Pastor BJ, makipuntahan nga sila ito, kailangan ng tulong. Pag meron, tutulungan po natin. Pag wala, tutulungan pa rin natin. Kailangan po ng bigas. Wala pong budget ng church natin, pero pray po natin. Kung ano po pwedeng itulong, itinutulong ng church. Generous compassion. Helping those in need. Supporting missions. Alam niyo po ba, bago po tayo message series na ito, may isa pong pastor na invite po natin sa church na ito. Sabi niya, Pastor, magmi-mission po ko, I forgot the country. Thailand, Malaysia, basta somewhere, sa mga area na yun. Pwede ba lumapit sa church nyo para humingi ng tulong? Sabi ko, sige po, Pastor. Sakto po, magkakaroon kami ng missional na church na discussion. After po nito, we'll invite you para ipag-pray po kayo. At tingnan po paano pwede natin tulong. Gusto pa natin tutulong. Tayo kailangan natin ng tulong. Hindi natin problema yun. Problema ni Lord kung paano mo provide sa Kanya. Pero ang punto dito, maganda i-practice natin yung generosity and compassion. Iparamdam natin sa Kanya na may mga kapartner siya sa Manila na nagmamahal hindi lang sa Kanya, kundi sa gawain ng Panginoon na hindi talaga sa Kanya.
Kasi at the end of the day, kabahagi tayo sa mga kaluluwang maliligtas doon. It would be a celebration. Hindi mo ba? Generous compassion. Community outreach. Disaster relief. Feeding program. Bakit? Compassion opens the hearts of the people to the gospel. Kasi nyo, pumunta po kayo dyan, mag-share kayo ng gospel tracts. Marami, tatanggi ka agad. Pero subukan nyo. Bigyan mo ng kape, bigyan mo ng tinapay, at habang nagkakape ng tinapay, tayo po pumunta dito. Kasi sira mo ng gospel. Hindi ba? Kasi hindi mo lang naabot yung kanilang spiritual need. You even try to touch their physical need. Iba dyan, may naglalakad mo dyan, tumatangis, may problema. May mga iba ka dyan, di ba? Tumawid na sa ibang pag-iisip eh. Bakit? Nagugutom. Ikaw man magutom. Hindi ka ba masisiraan ng bait? At church, andito po tayo, not only to preach, hindi po tayo para pumunta sa likuran ng pulpitong ito at dumakdak lang po dito. Sorry for the word dakdak, maraming galit sa word na dakdak eh, no? O satsat. Hindi po ako para sumigaw lang dito para sabihin itong mga sinasabi ng Panginoon. I need to go down. I need to go to the streets and share the gospel of Jesus Christ. Kung kailangan, hubarin ko yung long sleeve ko para makausap ko yung mga tao na I will do that. Because I'm not created para mag-wear ng long sleeve, magbasa ng Bible, mag-share ng Bible. Create po tayo ng Panginoon para lumabas sa apat na corner ng church na ito and to bring the church to the people. Ang tawag dyan, generous compassion. People often see the love of Christ before they hear the message of Christ. Ulitin ko po yun ha. People often see the love of Christ before or prior they hear the message of Christ. Mas madali pong maintindihan nila pag nararamdaman nila pag-ibig ni Kristo bago nila maintindihan kung ano yung sinasabi ni Kristo. Kaya po mahalaga yung testimony. At ang pinakapangulo makikita natin dito, missionary commissioning. Ang dami po nila napadalang missionary. Acts 13:3. So, they had fasted and prayed. They placed their hands on them and set off. Tingnan niyo po itong the Church of Antioch Missions Impact. Tingnan niyo po ito. Sabi po natin, hindi mayaman ang Church of Antioch, pero masipag ang Church of Antioch. I-share the gospel. Tingnan niyo po ito. Next na. In record, in the book of Acts, ito po yung naka-record na missionaries at napunta ng missionaries na ito. Anak, kalit ng konti. Kalit ng konti. Yeah. Apostle Paul, in Acts chapter 13 to 18, Apostle Paul goes to mission. Cyprus, Pisidian Antioch, Iconium, Lystra, Derbe, Macedonia, and Greece. Ilang church yan? Ilang mission field ang pinuntahan yan? Barnabas, in Acts chapter 13 hanggang 15, he went to Cyprus, he went to Asia Minor to share the gospel of Christ. Silas, remember, katante ni Paul to, di ba? Kaya nagkaroon ng Paul and Silas were in jail. Silas, Acts chapter 15 verse 42 to 18, chapter 18. Okay? Pumunta po siya sa Syria, Cilicia, and Macedonia. John Mark, Acts chapter 13 verse 5. He went to Cyprus. Later part, after Barnabas. Bilangin niyo po kung ilan niya. Those churches were birthed because of the tenacity and the zealousness of the Church of Antioch. In the early church na pag-uusapan natin, the Church of Jerusalem, the Church of Antioch, the Church of Thessalonica, the Church of the Philippi, the Church of the Ephesus, hindi po lahat naging ganito karami ang pinadalang missionary. Only the Church of Antioch sent so much missionary all around the world. Tingnan niyo po itong picture po na ito. I only have 2 slides. One is this picture and one is the summary of the message. Ano po nakikita niyo po dito? Meron po dito mga marino. May mga seaman.
Yan, meron po, no? Ano ba tawag pag ganito itsura ng ship? Shipwreck. Diba? Sira na po ito, di ba? Shipwreck. Kung nakita nyo, nasa isang pangpang po siya. Before, there was a certain place sa isang lugar na yung church nila, dahil malapit sa dagat, they, apart from being a church, ginawa po nila yung church nila as a, sabihin natin, rescue center for shipwreck. Okay? At the same time, yung mga taong naapektuhan ng pagkakasira ng barko, naging pumunta sa rescue center sa isang church na ito. So, naging popular po yung church na ito. It was known to be a church that is a rescue station for shipwreck na mga seaman. Okay? Then, for a certain period of time, lumago yung church because of the generosity and compassion. Ang ginawa po nila, they created a separate rescue center or rescue station for shipwreck. Okay? At ang ginawa nila, yung church nila, na dating shipwreck na rescue center, nakabahagi yung church doon, ginawa nila, they started decorating it. Pinaganda nila. Nilagyan nila ng magandang facilities, nilagyan nila ng magandang upuan. And then the board of the church talk, parang tipo, di ba pag na shipwreck, magiging rescue station na naman to, masisira yung gamit, magudubihan yung wall, magiging ganito, magtayo na lang tayo ng rescue center. Okay? Eventually, itong station na ito became the real mission, while church became just an ordinary religious building. Nagkaroon na separate, okay, na rescue station. At yung building na dating rescue station, it becomes a religious building na lang. The tragedy of many churches today is that they forgot, or we forgot, that we are built as a rescue stations. But the church in Antioch never forgot its missions. Nakalimutan yun. Minsan ang focus na lang po natin, papati-pagatahin yung facility natin. Minsan ang focus na lang natin, paano dadamihan yung upuan? Paano magkakaroon ng magandang sound system? Paano magkakaroon ng magandang gamit? Paano magkakaroon ng magandang aircon? Paano magkakaroon maging aesthetic yung itsura ng church? Para pagka nag-picture-picture naman ako, maganda, di ba? Doon na lang tayo nagpo-focus. Nakalimutan natin na ang purpose of church is not to be a building, but the purpose of the church to be a rescue center for lost souls. Ay, busy Manila. Baka po busy tayo sa pagpapaganda. Pero nakalimutan natin ang purpose natin. The Church of Antioch never forget its purpose. And they have shared the gospel to disciple believers, to care for the needy, and to send missionaries all around the world. They were not just a church that gathered together every Sunday. They were sending the church to the people. They were introducing Christ to the people every day. And that is the heart of a missional church. The church was never designed to hoard the gospel. It was commissioned to herald it to the world. Ulitin ko po, the church was never designed to hoard the gospel. It was commissioned to herald it to the world. What does it mean? Hindi mo dinisenyo ang church para ibahagi lang yung magandang balita sa ating lang. Hindi na dinisenyo ng Panginoon Church para ibahagi ang magandang balita sa maraming nilalang na mga naliligaw na kaluluwa. Bakit? Once in our life, ang kaluluwa din natin ligaw. Buti na lang may mga taong Kristiyano na mulat ang mata, mulat ang puso, at may pag-ibig sa mga kaluluwa. Church, we are not talking about numbers. We are talking about the purpose in making disciples.
Because if we will pursue our purpose in sharing the gospel, making disciples, an empty chair will never be a problem. An empty chair will never be a discouragement. The needs of the church will never be a problem. The problem is tayo mga mananampalataya. Walang puso sa mga ligaw na kaluluwa. Hindi katulad ng Antioch. May puso at pagmamahal sa ligaw ng kaluluwa. Kaya po sila naging huwara ng isang missionary church. Tumayo po tayong lahat.